Hello, good morning mga kalingap. Good afternoon, good evening mga ka-Jomcar. It's me, Darlene Vlog. So, tayo magchikahan, tayo magmaritisan na halong reactions ang ating gagawin today. Si Kalingap Jomar ay, sabi niya, parang nawawala na siya ng gana gumawa ng content o humarap sa live o mag-vlog or kung ano ba. So, panoorin po natin si Jomar. Tama naman po ang sabi ni Kalingap Jomar na minsan nakakawalang gana humarap sa mga taong nagbabash sa'yo. Dahil social media ito, hindi natin maiwasan na mayroon talagang napupuna ang ating mga kalaban, yung mga ayaw sa atin. Minsan may mga kakapi tayo at minsan pag may naririnig silang mga balita na para ding minsan nawawalan din sila ng suporta sa atin. Pero normal yun sa tao dahil tao lang tayo. Nararamdaman natin ang mga bagay na yan na minsan napapagod na tayo, minsan nawawala na tayo sa focus, nawawala na tayo ng gana. So normal lang yun. Sana maintindihan natin si Jomar. Sa dami-dami niyang pinagdaan for 10 months na puno-puno na siya ng bash, hindi pa rin siya humihinto, tumalaban pa rin siya harapin ang mga bashers para paangatin ang Jomcar. Dahil ngayon, alam natin na si Carla ay minsan less unconfident niya at dahil kay Jomar, natulungan siya ni Jomar na i-boost ang kanyang confident. So ito nga si Jomar, hindi siya nag-give up dahil gusto niya na si Carla ay tuloy-tuloy lang i-boost ang kanyang confident at hindi niya iniwanan ang Jomcar. Hindi tayo iniwanan ni Kalingap Jomar. So, tayong mga supporters ni Jomar, tulungan pa natin si Jomar na i-inspired na tayo andito lang, pinagtatanggol ang kung ano man ang mga pagsubok na papanood natin, naririnig natin. Basta tayong mga ka-Jomcar, wag lang tayong makipag-away sa mga taong naninira ng Jomcar. Basta ang katotohanan ay mag-shine pa rin. Ay, pasensya na po mga kalingap kasi medyo, ewan ko, nawalan kasi ako ng gana kahit pa paano, although malis naman yung konsensya ko, kaso ewan, ang dami ko rin nabasa na somehow it affects also me, myself. Pero ganun talaga eh. Siya daw po. So ulitin natin dito sa video na ito, may nagtanong, bakit daw ang nasasabi ni Jomar ay 8th Mansari? Kung tutusin, 10th Mansari na sila. Pero doon nga, napanood natin yung photoshoot, yun nga tama ang sinabi ni Jomar. 8 months rin na kami, Kalingap JJ. At nung paalis na naman sila ni Carla, sinabi niya kay Carla na 8 months rin na tayo. Nagtatawanan nga sila, sabi nga ni Jomar, kilala kita. So parang kilala na ni Jomar si Carla. At kilala na rin ni Carla si Jomar. So, baka guys, kaya nasasabi ni Jomar, 8 months, baka sila na, 8 months na sila. So, ano lang, ito mga good vibes lang mga ka-Jomcar ha. So, pwede kayong mag-comment kung sila na ba 8 months o talagang nabubulol na si Jomar. Nakakalimutan niya dahil marami siyang memo na binabasa at iniisip. Comment lang kayo ha, walang bashing, walang toxic, walang niga sa comment section. So, pang pag-good vibes na lang ito, hula-hula. Sila na ba na 8 months na? O nabubulo lang si Jomar, nakakalimutan niya. Comment down. Ask ko lang bakit sa part 53 sabi mo 8 months Mansari, we love you and Carla from SG. Kayo po pa palang ano ng SG natin. Thank you po. Tita Rosalie de Locana, oo nga po, na ano ko po is 8 months Mansari. Ano po, pasensya na po at tawag yan. Nagkarambol-rambol lang po. Nawala na. Parang nalimutan ko lang po is ano,
naabagit ko lang po is 8, pero supposedly 10 months po. 10 months po mga Kalingap. So, dito sa video na ito, tama si Kalingap Jomar na tayong manonood, ito yung isa sa sakit nating Pilipino na pag tayo may narinig na panood, minsan nag-iisip tayo na ano kaya yon? Bakit kaya ganon? Tapos may bago naman na tayong napanood, hala, bakit ganon? Oo nga ano, tapos meron na ng bago. Tapos yung tatlong video, ikunik-kunik, pinagkukunik-kunik, pinagdugtong-dugtong natin, masasabi natin, oo nga, dahil ito, yun nga sabi ng video, ganito. Ito ang sabi ng ganito, ganito. Pero alam po natin na sa maling akala, mayroong gulo na nabubuo sa mga maling akala, maling haka-haka, minsan nagkakasala ang ating dila, ang ating pandinig, ang ating bibig, at ang ating mata. Makasalanan yan, makasasala siya. Dahil minsan sa tao, kung ano nakita natin, baka yun na. Kung anong narinig natin, baka yun na. Tapos yung bibig natin, mag-conclude tayo na, oo nga. Conclusion natin minsan, oo nga, no? So, di ba, yun ang sakit ng mga Pilipino na ang bilis nilang maniwala sa mga haka-haka, ipagkumpi-kumpi, bubuuin yung mga balita, ayun na, balitang balita. So, tama po si Kalingap Jomar na minsan tayong mga Pilipino, mag-isip muna tayo minsan, pwede natin i-analyze ang mga bagay-bagay bago natin ilabas. Isa ako dyan. Nung magkagulo, parang natamlay ako. Sabi ko, bakit ganito? So, minsan, pinagkumpik-kumpik yung pangyayari. At dahil nakausap ko nga si Jomar, bago ko i-post ang aking video, na sabi niya, Tita Darlene, wala akong girlfriend. Circle of friends lang daw yun. At yung mga friends sa dait, talagang tawagan nila beb. So, hindi na kailangan mag-explain ni Jomar so kung ano pang narinig natin sa video na yon dahil siyempre hindi naman lahat ay sasabihin niya na ibabalita na explain niya, 'di ba? Minsan isipin natin na kung girlfriend yon, bakit naka-loudspeaker? Isa yan na isipin natin. Kung girlfriend yun, bakit naka-loudspeaker? Isa. Number 2, kung girlfriend nyo yun, nung tumawag, bakit hindi niya decline? Cancel. Alam niya na may nagbe-video sa kanya na vlog. Yun nga. So, dalawa. Diba po? So, isang isipin natin, kung may narinig pa kayo na kung ano-ano dyan, hindi naman 100% na narinig natin dahil nga may mga privacy silang buhay, mga family, mga friends, na huwag na natin pakialaman. Ang importante, ang Jomcar ay matibay, at matibay. Sana po naintindihan ninyo ang aking mga paliwanag. Ngumiti tayo. Ngiti kayo mga ka-Jomcar. At sa mga basher dyan, sana okay lang kayo. I-shoutout ko kayo. God bless sa inyong lahat. Kasi hindi lahat po dito is nakaka-intid ng joke is joke. Opo. Iba, nilalagyan nila ng kulay. Opo. Pinagkukonek-connect naman hanggang sa nagkaroon ng fake news. Mahilig po yan eh. Yung iko-connect-connect. Tapos, sa kaka-connect, mali naman yung nabuong information kasi nating fake news. Yes. Alam po natin, napapanood natin sa BTS o sa vlog man dahil ang vlog ni Kalingap Rab ay minsan may pagka-scripted, halong real. Kasi sabi nga ni Kalingap Rab, ito ang ating vlogs, ito ang gagawin natin, bahala na kayo kung anong idagdag ninyo, basta ito ang ating script na kwento sa araw na ito. So kayo na bahala magdagdag. So yun nga po, kaya ang scripted, may halong real ang serye ng Jomcar. Kaya yun, nakikita natin, napanood natin kay sa mga BTS ng Keyboys na si Jomar ay mapagbiro. Si Jomar ay hindi tumatanggi. Nakita natin minsan, isa ang nag-interview, ilan ang kamera sa paligid niya.
3, 5, 6, 10. Ang daming nakapaligid na kamera sa kanya. Kung tutuusin, isa lang ang nag-i-interview. At ito si Jomar din ay, yun nga, dahil friendly siya. Ayaw niyang tumanggi dahil sabi niya, mga kaibigan niya, may family sila. So, kailangan nila ng content. So, dahil sa mapagbigay si Jomar, yung limit niya minsan ay parang wala siyang limit. Minsan nabibigay niya, nasasabi niya. So, dapat tama si Jomar na dapat may limit. At yung, sabi niya, nadadamay yung iba dahil sa mga joke niya. Pero isa rin ito na minsan sa mga ginagawa ng iba, nadadamay siya. So siguro alam na niyo kung anong ibig sabihin ng sa ginagawa ng iba, nadadamay siya. So minsan may mga joke daw siya, nadadamay ang iba. Pero nakita natin yung mga joke ni Jomar, parang napakasimple lang. Natatawa ka, hindi ka mapipikon. Di ba po? Kaya maraming sumusuporta kay Jomar dahil ano siya, mapagmahal, family-oriented. Alam natin, yung simula nung mamatay ang tatay niya, siya ang breadwinner. Hanggang ngayon, yun nga, may kapatid din siyang engineer, pero sila dalawa, tumutulong ang mga kapatid ni Jomar, kaya siya nagsusumikap para sa mga kapatid niyang nag-aaral, para sa mother niya. At yun nga, gaano siya kasipag, gaano siya kabait, very supportive sa friends, at sa family niya. So yun nga po, makita natin si Jomar na yun na, mabait to talaga siya. Hindi marunong tumanggi. Ngayon, sabi nga ni Kalingap Jomar na isang tawag lang kay Jomar, opo, coming na po ako. So, di ba? Totoo. Si Jomar ay isang, pwede nating sabihin, hero ng Keyboys. Hero ng Kalingap. Salamat po. Thank you po kay Tita Darlene Molo, tama po ba? Siya pong gumawa ng crochet. Sana ba yun? Yung crochet na bouquet po ni Carla. Maraming salamat po. Thank you, Tita Darlene Molo. Tapos yung din namin yung parang sabibanin namin na yung mga jump car. Ewan ko nakita niyo na po yun. Opo, salamat po Tita Darlene Molo. Ano po siya ng jump car fans for life and Jomar Solid supporters. Tingnan, tama po ba? Pakulit na lang po ako kung mali-mali po ako ng naibabanggit po. Yun. So dyan nagtatapos ang ating maritisan, chikahan, balitaan, halakhakan. So thank you so much sa lahat na nanood, nakinig dyan. Pwede kayo mag-comment sa inyong mga thought. Basta walang nega, walang bashing, walang toxic dahil i-delete ko yan, i-delete ng aking moderator kung ano mang comment ninyo na hindi natin magugustuhan. Dahil dito tayo sa Team Kalingap, one Kalingap, one family. Nagmamahalan tayo, magkaisa tayo, walang pag-aaway. So please, comment down sa lahat positive. Kung ano yung advice ninyo, idea niyo. Salamat sa lahat na nanonood. Please, paki-like ang ating videos. Hindi pa nakalike dyan. Thanks then. Paki-share sa inyong timeline. At siyempre, subscribe naman dyan sa hindi pa nakasubscribe. Thank you so much sa lahat na nanonood. Tuloy-tuloy lang pagmamaraton ng video ni Kalingap Rob. Isali ang mga video ni Kuya Bal Santos Matubang, gaya ng pagmamaraton ninyo sa mga vlogs ni Kalingap Jomar. So, thank you sa lahat. Magka-addict dyan sa Jomcar, ka-zombie, ka-marathonians, kapuyatan sa mga Team Balew sa Jomcar Fans for Life. Shout out sa Solid Jomar supporters. Sana okay lang kayo dyan. Tawa-tawa lang ingay-ingay ninyo. God bless. See you in the next vlog. Sa lahat ng mga ka-Jomcar dyan. Bye!